Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang mainit na galaw ni Binance Coin or BNB na ngayon ay halos bumangga na sa $700 na resistance level. Maraming nagtatanong, makakaabot na ba? Siya na ba ay makakaabot sa presyong $750 o babalik kaya siya pababa sa $637? Kaya ayan, ngayon ay biglang sumabog po. Ngayong linggo na ito ay bumigla po kasing sumabog ang presyo ni BNB at umabot siya sa halos $697 bago po siya bahagyang umatras. Kaya ang tanong ngayon ay ito na ba ang simula ng mas malaking pag-angat o babagsak muli siya sa susunod na mga araw? Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan. Simulan po natin sa kung ano po ang nangyari sa presyo ni BNB nitong mga nakaraang araw. Yan, nitong mga nakaraang araw ay bigla pong tumaas kasi itong si BNB at halos naabot niya ang presyong $700. Ang $700 ay tinatawag na psychological resistance level dahil ito ay isang bilog at malinis na numero kung saan madalas nag-aabang ang mga sellers. Pero pagkatapos po niyang mahawakan ang $697, umatras agad siya at bumaba po sa presyong $681. Ibig sabihin ay nahirapan po siyang lampasan ang resistance na $700 at maaaring nagbabadya ng isang bearish reversal o pagbaba ng presyo. Makikita na rin natin sa chart na noong mga nakarang araw ay nagkaroon po ng isang bullish breakout itong si BNB pagkatapos po ng isang maikling pullback. Pero ngayon, mukhang nag-aalinlangan na siya kung itutuloy pa niya ang pagtaas or magko-correct muna siya sa pababa. Ngayon ay ano po ang sinasabi ng mga technical indicators para kay BNB? Yan, silipin natin ang mga indicators. At unahin po natin sa EMA or Exponential Moving Average Lines, kung saan ay yan po ay ang 50-day, 100-day at saka 200-day. Kung saan ay makikita natin dito na nagkaroon po ng bullish crossover. Ibig sabihin nito ay may positive momentum pa rin itong si BNB. Pero importante rin na tandaan natin ang kanyang presyo ngayon ay halos sumasayad na sa tinatawag na dynamic support na nasa presyong $636. Malapit po sa horizontal support na $637. Kung bababa po siya sa level na ito, maaaring magpatuloy po ang kanyang pagbaba. Ang isa pang indicator na tinitignan dito ay ang MACD. Ang MACD ay signal line at pareho pa ring positive. Ayan. At pero sobrang lapit na po nila sa isa't isa. Kapag ganito po ang ating nakikita ay ibig sabihin nito ay nagkakaroon na po ng tinatawag na convergence, kung saan ay isang sinyales ng malakas na volatility. Pero pwede po itong magresulta sa biglang pagtaas or pagbagsak ng presyo. Ngayon ay ano naman po ang inaasahang susunod na galaw ni BNB? Yan, kung magbe-breakout po si BNB pataas ng $700, ang susunod po niyang target ay ang $750. Pero kung pag hindi po niya ito malampasan at tuluyan po siyang bumaba sa $674 o mas mababa pa, posible po siyang bumalik sa price range na $650 hanggang $637. Kaya sa puntong ito, crucial po talaga kung anong direksyon ang pipiliin ni BNB sa mga susunod na araw. Ngayon ay ano naman po ang nangyayari sa derivatives market ni BNB? Ngayon, kahit medyo magulo ang galaw ni BNB sa spot market, ibang usapan naman sa derivatives market. Ayon po sa datos ng CoinGlass, matatag pa rin ang open interest sa halos $829.53 million. Ang ibig sabihin nito ay marami pa ring traders ang active na nakapwesto sa market ni BNB. Bukod pa dyan, ang options trading volume ay bigla pong tumaas ng 91.30%. Umabot na po ito sa $3.15 million. Ibig sabihin ay marami po ang nagtataya na gagalaw si BNB pataas man o pababa. Ang isa pang positibong senyales ay ang funding rate na ngayon ay nasa 20 digits 32%. Kapag ang funding rate ay positive,
mas marami pong traders ang nag-long kaysa sa nag-short, o mas marami ang pumupusta na tataas itong si BNB. Ngayon is ano po ang kahulugan nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni BNB? Ayan, para sa atin ay importante po ang mga ganitong galaw, lalo na kung may hawak tayong BNB o may balak tayong pumasok dito. Kung holder po tayo ni BNB, baka ito na ang pagkakataon natin na pag-isipan kung maghihintay pa tayo ng breakout or magsisecure na ng ating kita. Pero kung wala pa tayong position, hindi ito panahon para pumasok ng padalos-dalos. Ang risk ay mataas ngayon. Pwedeng mag-breakout pataas si BNB at magdala ng malaking kita. Pero pwede na rin po siyang bumagsak ng bigla kung hindi niya malagpasan ang resistance sa presyong $700. Kaya risk management ang pinaka-importante sa panahong ganito. Ayan, bilang panghuli ay ang masasabi ko naman tungkol dito, ayan, sa galaw ni BNB ngayon, ay para sa akin ay si BNB ay isa sa mga pinaka-solid na crypto pagdating sa fundamental value. Dahil siya ang native token ng Binance na pinakamalaking exchange sa buong mundo, malaki ang suporta sa kanya ng community at saka institutions. Pero sa ganitong sitwasyon, kailangan nating tandaan na hindi po sapat ang fundamentals. Sa short term, technical analysis at saka market sentiment ang madalas na nagdidikta ng presyo. Kung ako po ang tatanungin, mas pipiliin kong maghintay ng confirmation. Kung tuluyang mabasag po ang $700 at maging support na ito imbis na resistance, dito pa lang ako magiging kumpiyansa na tataas ba si BNB. Pero habang hindi pa tiyak ang kanyang direksyon, maganda ring bantayan ang galaw araw-araw at maglagay po tayo ng mga stop loss orders kung sakaling nakapasok po tayo ng trade. Kaya, ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.